Nangingibabaw ang katahimikan sa maliit na apartment. Tanging ang tunog ng paghinga ng kanyang ama ang pumupuno sa hangin. Nakaupo si Marcos sa tabi ng bintana, nakatitig sa labas. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Anak, isang tinig ang pumutol sa katahimikan. Ang kanyang ina nakatayo sa pinto ng silid. Ang kanyang mukha ay malusog na ngayon. Bakit ka nandyan? Hindi ka pa kumakain. Laging ganyan ka na lang simula nang mangyari ang lahat. Wala po akong gana, Inay. Hindi ko po maintindihan kung paano kayo nakakakain ng normal. Paano kayo nakakatulog na mahimbing? Ang sagot ni Marco, ang kanyang boses ay parang bulong. Marco, anak, bakit ka nagkakaganyan? Lumapit ang ina, hinaplos ang kanyang buhok. Buhay kami, gumaling kami dahil sa iyo. Dahil sa sakripisyo mo. Hindi ba't yun ang mahalaga? Mas mahalaga pa ba ang buhay niyo kaysa sa konsensya ko, Inay? Tanong ni Marco, ang kanyang mga mata ay nanunubig. Mas mahalaga pa ba ang paggaling niyo kaysa sa pamilya ni Sofia na sinira ko? Kaysa sa pagmamahal na nawala sa akin? Anak, huwag kang magsalita ng ganyan. Sabi ng kanyang ama, na lumabas na rin sa silid. Nakaupo sa tabi nila. Ang kanyang boses ay malakas na ngayon. Ginawa mo to para sa amin. Para sa buhay namin. Hindi mo kasalanan na nangyari ang lahat. Hindi mo kasalanan na nagalit ang pamilya ni Sofia. Hindi ko kasalanan. Tumawa si Marco, isang tawang puno ng pait. Tay, Nay, ako ang nagtaksil. Ako ang sumira sa tiwala ni Sofia. Ako ang nakipagrelasyon sa nanay niya. Ako ang dahilan kung bakit nagkahiwalay ang mga magulang niya. Ako ang dahilan kung bakit umalis si Sofia. Ako may kasalanan. Pero, Marco, kung hindi mo ginawa yun, baka wala na kami ngayon. Baka wala na ang tatay mo. Baka hindi na ako makakilos. Gusto mo ba yun? Sabi ng ina, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi po, Inay. Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig. Pero, ang sakit lang. Ang sakit na mabuhay nang alam kong ang paggaling niyo ay may kapalit na buhay ng ibang tao. Ang buhay ni Sofia. Ang buhay ng pamilya niya. Makakalimutan mo rin yan, anak. Sabi ng ama, hinaplos ang kanyang likod. Makakahanap ka rin ng kapayapaan. Magpalakas ka. Maghanap ka ng bagong simula. Paano, Tay? Paano ako magsisimula ulit? Kung ang bawat araw puno ng pagsisisi. Umiling si Marco. Kung ang bawat gabi puno ng alaala ni Sofia, hindi ko siya makalimutan, Tay. Hindi ko makalimutan ang mukha niya nang makita niya kami. Yung sakit. Yung sakit sa mga mata niya. Yung galit niya sa amin. Sa akin. Yung pagkabigo niya. Anak, alam ko mahirap yan. Sabi ng ina. Pero kailangan mo lumaban. Nandiyan na yan, nangyari na. Hindi ka pwedeng manatili sa ganyan. Kailangan mo lang magpatuloy para sa amin, para dyan sa sarili mo. Hindi ko alam, Nay. Bulong ni Marco. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung kailan ko mapapatawad. Kung kailan ako mapapatawad ni Sofia. O kahit na ng sarili ko. Huwag kang mawala ng pag-asa, anak. Sabi ng ama. Sana isang araw mapatawad ka na niya. Sana isang araw mapatawad mo na yung sarili mo. Lumipas ang mga araw, naging buwan. Ang paggaling ng mga magulang ni Marco ay naging kumpleto. Ngunit ang kanilang kaligayahan ay hindi umabot kay Marco. Ang kanyang pagkatao ay nabahira ng kalungkutan at pagsisisi. Isang hapon, nakatayo si Elena sa kanyang malaking sala.
Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang baywang. Ang telepono ay nasa kanyang tabi. Ngunit hindi niya ito hinahawakan. Ang kanyang mukha ay payat. Ang kanyang mga mata ay malalim, puno ng pagod. Sofia, anak. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay basag. Kumusta ka na? Bakit hindi ka pa tumatawag? Bakit hindi ka pa umuwi? Biglang tumunog ang telepono. Mabilis niya itong sinagot. Hello? Elena, ito si Ricardo. Matigas ang boses ni Mang Ricardo. Ricardo, sabi ni Elena, ang kanyang puso ay kumalabog. Salamat sa pagtawag. Kumusta ka? Kumusta si Sofia? Umalis na siya, Elena. Matigas na sabi ni Mang Ricardo. At hindi na siya babalik. Hindi na siya makikipag-ugnayan sa'yo. Ayaw ka na niyang makita. Hindi pwede. Hindi niya ako pwedeng iwanan ng ganito. Ricardo, alam mong siya na lang yung natitira, diba? Kailangan ko siya. Sigaw ni Elena, ang kanyang boses ay nanginginig. Dahil sa iyo yun, Elena. Kaya nga siya lumayo. Kaya siya nagdesisyon na ganito. Dahil din dyan sa desisyon mo. Ngayon, mag-isa ka na. Yan ang naging kapalit ng mga ginawa mo. Yan yung kapalit ng mga pagtataksil niyo. Ricardo, please, patawarin mo na ako. Nag-amali nga ako, diba? Alam ko naman yun eh. Pakiusap ni Elena, ang kaniyang mga luha ay nagsimulang umagos. Pero, pwede pa naman natin ayusin to. Pwede pa tayong bumalik sa dati. Wala nang tayo, Elena. At wala nang tayo bilang pamilya. Tapos na ang lahat. Matigas sa sabing ni Mang Ricardo. Ang annulment, naaprubahan na. Wala nang balikan. Hindi. Hindi mo ako pwedeng iwanan, Ricardo. Hindi mo pwedeng sirain ang buhay ko. Ang reputasyon ko. Sigaw ni Elena. Ikaw ang sumira ng buhay mo, Elena. Sabi ni Mang Ricardo, ang kanyang tinig ay malamig. Ikaw ang sumira sa reputasyon mo, hindi ako. Ngayon, tapos na tayo, iwanan na kita. Huwag mo na akong hanapin pa. Kami ni Sofia, huwag mo nang hanapin pa. Pinutol ni Mang Ricardo ang tawag. Naiwan si Elena na nakatayo. Ang kanyang mga kamay, nakatakip sa kanyang mukha, umiiyak. Ang kanyang pamilya ay gumuho. Ang kanyang anak ay lumayo. Ang kanyang buhay ay nag-iisa. Ang kapangyarihan at pera ay hindi makakabili ng pagmamahal at kapatawaran. Kinabukasan, sinubukan ni Marco na bisitahin ang bahay ni Sofia. Ang kanyang puso ay kumalabog sa pag-asa. Baka sakaling nandun si Mang Ricardo. Baka sakaling pwede siyang humingi ng tawad. Kumatok siya sa pinto. Isang matandang babae ang nagbukas. Magandang umaga po, sabi ni Marco. Nandyan po ba si Mang Ricardo o si Sofia po? Wala na sila rito, binata, sabi ng matandang babae. Umalis na sila. Lumipat na si Mang Ricardo sa probinsya at si Sofia umalis na ng bansa. Biglan nanlamig si Marco. Umalis na ng bansa? Tuluyan na siyang umalis. Kailan pa? Matagal na. Hindi na sila babalik dito. Wala na nakatira rito. Sabi ng babae, umiiling. Ganun po ba? Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay mahina, parang bulong. Ang kanyang mga balikat ay bumaba, ang kanyang pag-asa ay nawala. May gusto ka bang sabihin sa kanila? Tanong ng babae. Wala na po. Umiling si Marco. Wala na po akong dapat sabihin. Maraming salamat po. Tumalikod si Marco. Naglakad palayo sa bahay. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang pag-asa na makahingi ng tawad kay Sofia ay nawala na. Ang pinto sa kanyang nakaraan ay tuluyan ng nagsara. Sa sumunod na mga taon, nanatili si Marco sa kanilang probinsya. Inaalagaan ng kanyang mga magulang na gumaling na. Ang kanilang bahay, puno ng tawanan at sigla, ngunit si Marco, nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Ang kanyang buhay,
naging isang walang katapusang paghihintay. Paghihintay sa kapatawaran. Paghihintay sa kapayapaan. Paghihintay sa isang bagay na alam niyang hindi na kailanman darating pa. Ang pera na ibinigay ni Elena ay naging simbolo ng kaniyang pagkakamali. Ang kaniyang tagumpay sa pagpapagaling ng kaniyang mga magulang ay naging mapait, puno ng sakit at pagsisisi. Ang sikat ng araw ay sumisilip sa bintana ng lumang bahay, ngunit hindi nito natatanggal ang lamig na bumabalot kay Marco. Nakaupo siya sa tumba-tumba. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang kaniyang mga magulang, na ngayon ay malusog na, ay nasa hardin, abala sa pagtatanim. Lumipas na maraming taon, ngunit ang bigat sa kaniyang dibdib ay hindi nawala. "Marco, anak!" Isang masiglang tinig ang pumutol sa katahimikan. Ang kanyang ina may dalang basket ng mga gulay, nakatayo sa pinto. "Bakit ka nandyan? Hindi ka pa kumakain. Ang dami ng dalagang nagtatanong sa'yo. Bakit ayaw mo pa rin mag-asawa?" "Wala po akong gana, inay." Matamlay na sagot ni Marco, ang kanyang boses ay parang bulong. "Wala po akong balak mag-asawa. Wala po akong balak magkaroon ng ibang relasyon." "Pero, Marco, anak, tingnan mo ang sarili mo." Lumapit ang ina, hinaplos ang kanyang buhok. "Napakabata mo pa. Kailangan mo ng kasama. Kailangan mo ng sarili mong pamilya. Hindi ka naman pwedeng mag-isa habang buhay na." "May pamilya na po ako," sabi ni Marco, tumingin sa kanyang mga magulang. Kayo na lang po ang kailangan ko. At saka, hindi ko po kayang saktan ng ibang tao. Hindi ko po kayang saktan ng sarili ko ulit." "Pero anak, hindi ka naman ganun," sabi ng kanyang ama na lumapit na rin, may dalang pala. "Napakabuti mong tao. Nagkamali ka lang. Pero pwede ka pang magsimula muli. Hindi mo naman kailangang magdusa habang buhay." "Hindi na po, tay." Umiling si Marco, ang kanyang mga mata ay nanunubig. "Ang sugat sa puso ko hindi na po maghihilom. Ang alala ni Sofia, hindi na po mawawala. At ang pagsisisi ko, habang buhay ko po itong dadalhin." "Pero Marco, hindi yan ang gusto namin para sa'yo," sabi ng ina, ang kaniyang mga mata ay puno ng luha. "Gusto namin maging masaya ka. Gusto naming makita kang masaya. Buhay kami, anak, dahil sa'yo. Hindi ba't yun ang dapat mong isipin?" "Buhay nga po kayo," sabi ni Marco, ang kanyang tinig ay basag. "Pero sa kapalit, sinira ko ang buhay ni Sofia. Sinira ko ang pamilya niya. At sa bawat paghinga niya, naitay, nararamdaman ko ang bigat ng kasalanan ko. Anong silbi ng paggaling niyo kung ako naman ang may sakit at hindi na kailanman gagaling?" "Marco, huwag kang magsalita ng ganyan. Nandito kami para sa'yo. Makakalimutan mo rin yan. Makakahanap ka rin ng sagot. Magpakalakas ka lang. Maghahanap ka ng bagong simula." "Hindi ko talaga alam na, itay. Hindi ko alam kung paano na eh. Hindi ko alam kung kailan ako mapapatawad ni Sofia. Nasa na kaya siya ngayon? Masaya kaya siya? Nakalimot na kaya siya?" "Anak, huwag mo nang isipin kasi yan," sabi ng ina, hinawakan ng kanyang kamay. "Ang mahalaga, nandito ka. Kasama mo kami." "Salamat po," sabi ni Marco, isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ngunit alam niyang ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang kanyang buhay ay naging isang walang katapusang paghihintay. Ang paghihintay sa kapatawaran, paghihintay sa kapayapaan, paghihintay sa isang bagay na alam niyang hindi na kailanman darating. Ang pera na ibinigay ni Elena ay naging simbolo ng kanyang pagkakamali. Ang kanyang tagumpay sa pagpapagaling ng kanyang mga magulang ay naging mapait, puno ng sakit at pagsisisi. Samantala, sa isang malaking bahay sa gitna ng syudad, si Elena ay nakatayo sa malaking sofa.
Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Ang telepono ay nasa kanyang tabi, ngunit hindi niya hinahawakan. Ang kanyang mukha ay payat, ang kanyang mga mata ay malalim, puno ng pagod. Ang dating sigla at karisma, nawala na, napalitan ng pighati. Napakalaki ng bahay na to. Bulong niya sa hangin, ang kanyang boses ay basag. Ngunit napakalungkot. Wala na akong kausap. Wala na akong kasama. Ang lahat ng pera, wala na ring saysay. Anong silbi ng lahat ng to kung wala naman akong kasama? Isang katulong ang lumapit. Ma'am Elena, gusto po ba niyong mag-order ng hapunan o may kailangan po kayo? Wala. Umiling si Elena. Wala akong kailangan, lumabas ka na. Umalis ang katulong, muling bumalik sa katahimikan ng bahay. Ricardo. Bulong ni Elena, ang kanyang mga luha ay nagsimulang umagos. Patawarin mo sana ako. Ang hangal-hangal ko. Sinira ko pamilya natin at ikaw, Sofia, anak. Nasaan ka na? Bakit hindi ka pa tumatawag? Bakit hindi ka pa umuwi? Sinubukan niyang tawagan ang numero ni Sofia, ngunit tulad ng dati, walang sumasagot. Tinawagan niya ang kanyang dating asawa, si Mang Ricardo, at tulad din ng dati, walang sumasagot. Wala na. Bulong niya, ang kanyang mga kamay ay nakatakip na sa kanyang mukha. Wala na. Nag-iisa na lang ako. Ito ang kapalit. Ang pag-iisa. Ang pagsisisi. Ang dating elegante at sopistikadong si Elena ay naging isang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang reputasyon ay nabahira at ang mga taong dating nagpapahalaga sa kanya ay lumayo. Nagpatuloy siya sa kanyang negosyo, ngunit ang bawat tagumpay ay walang lasa. Ang kanyang buhay nagpatuloy, ngunit puno ng pagdurusa. Dala-dala ang bigat ng kanyang mga desisyon. Malayo sa isang abalang syudad sa ibang bansa. Nakatayo si Sofia sa bintana ng kanyang opisina. Tinitingnan ang naglalakihang gusali. Ang kanyang career ay matagumpay. Ang kanyang pangalan ay kinikilala. Ngunit sa likod ng kanyang profesional na tagumpay, mayroong isang malalim na sugat na hindi kailanman naghilom. Sofia, tapos ka na ba sa report na to? Isang kasamahan ang lumapit, nakangiti. Ang galing mo talaga. Walang makakatalo sa'yo dito. Salamat, sagot ni Sofia. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Bakit parang lagi kang malungkot, Sofia? Tanong ng kasamahan, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ang ganda mo, matalino ka, matagumpay ka, pero parang may kulang. Hindi ka ba nag-iisip na magkaroon ng kasintahan? Ang dami nagkakagusto sa'yo dito. Ang pag-ibig? Tumawa si Sofia, isang tawang puno ng pait. Isang kasinungalingan lang yan. Isang malaking panloloko. Walang tapat na pag-ibig. Walang tapat na tao. Bakit ka ba nagkakaganyan, Sofia? Tanong ng kasamahan. May nangyari ba sa'yo dati? May nangyari. Matigas sa sabi ni Sofia. At ang nangyari, nagturo sa akin na huwag kailanman magtiwala. Lalo na sa pag-ibig. Lalo na sa mga taong malapit sa'yo. Ang sugat, hindi kailanman naghilom. At hindi na kailanman maghihilom. Pero Sofia, hindi naman lahat ng tao ganun. Pakiusap ng kasamahan. Hindi mo naman kailangang manatili sa ganyan. Pwede ka pang magmahal ulit. Hindi na. Umiling si Sofia. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matigas. Hindi ko na kaya magtiwala. Parang hindi na kailanman. Ang sakit na naramdaman ko, hindi ko na kayang maramdaman ulit. Mas mabuti nang mag-isa. Mas mabuti nang walang pinagkakatiwalaan. Mas mabuti nang walang minamahal. Pero Sofia, paano ka magiging masaya niyan? Tanong ng kasamahan. Masaya na ako sa career ko, sabi ni Sofia, tumalikod.
bumalik sa kanyang trabaho. Ito lang ang kailangan ko, hindi ko kailangan ng iba. Ang kanyang buhay ay puno ng tagumpay, ngunit walang kaligayahan. Ang kanyang puso ay naging yelo. Hindi na kailanman nagtiwala sa pag-ibig. Siya ay naging biktima ng trahedya na nilikha ng kasakiman at desperasyon. Ang kwento ni Marco, Sofia at Elena ay nagsilbing paalala na ang ilang desisyon, gaano man kabuti ang intensyon sa likod nito, ay maaaring magdulot ng trahedya at magpabago sa takbo ng buhay ng lahat ng sangkot. Ang pagmamahal, ang tiwala, ang pamilya. Ang mga ito ay mga bagay na hindi mabibili ng pera. At kapag nawala, mahirap, kung hindi man imposible na ibalik. Ang bawat isa sa kanila ay nagpatuloy sa kanilang buhay. Ngunit ang kanilang mga kaluluwa ay nanatiling kulong sa alaala ng isang pagkakamali na sumira sa lahat.